Nagtanong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atadaruna manil muflis?" Alam niyo ba kung sino ang tunay na mahirap? Qalu, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Sinabi ng kanyang mga sahaba, ang tunay na mahirap ay yaong walang pera o kayamanan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah." ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Sa malapit na kahulugan, ang tunay na mahirap ika ay ang taong darating sa araw ng paghuhukom na may dalang maraming mabubuting gawa, katulad ng pagsasala, pag-aayuno at pagbibigay ng zakah, ngunit dahil ang taong iyon ay sinamahan ng paninira, pananakit, nagsasalita ng masama sa kanyang kapwa at inagawan ng karangalan ang kanyang kapwa, ibibigay ang kanyang mabubuting gawa sa kanila, at kapag naubos ang kanyang kabutihan, ang mga kasalanan naman ng mga kanyang inapi ay ililipat sa kanya. Ito ang matinding realidad. May mga taong bilang nangalang ang kabutihan sa timbangan, ngunit inuubos pa sa paninirang ginagawa. Kakaunti na nga lang ang hasanat, tapos unti-unti pa itong napupunta sa iba, habang ang kasalanan naman ng kanilang sinisiraan ay napupunta sa kanila sa araw ng paghuhukom. Kapag titingnan natin mga kapatid sa kabilang side na ating makukuhang aral sa hadith na ito, dito natin malalaman na ito ang dahilan kung bakit nasa gitna ka ng pambabatikos, paninira at masasakit na salita, hindi ka dapat manghina. Ang mga taong mas pinipili na makita ang iyong kahinaan kaysa sa iyong kabutihan ay hindi sila ang sukatan ng halaga mo. Ang nature ng pusong may sakit mga kapatid ay hindi talaga nakakakita ng liwanag. Tanging ang nakikita nila ay laging anino kahit puro kabutihan ang ginagawa mo. Ngunit tandaan natin na ang hangarin ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para sa iba. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kaya magpasensya ka, tunay na ang magandang wakas ay para sa mga muttaqin. Oo, sabihin na nating masakit kapag sinisiraan ka. Masakit kapag maling kwento ang ipinapakalat. Masakit kapag alam mong ginagawa mo ang lahat para makatulong. Pero ang mas napapansin ay kakulangan mo. Ngunit kung pipiliin mong tumahimik, magpasensya at magpatuloy sa kabutihan, ikaw ay magwawagi sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ang nawawalan, sila ang pumapayat ang kabutihan, at sila ang nadadagdagan ang kasalanan. Kaya hayaan sila sa kanilang mga sinasabi, magpatuloy sa paggawa ng kabutihan, magpatuloy sa paghangad ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat tunay, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Tunay na ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay malapit sa mga gumagawa ng kabutihan. Kaya't habang ikaw ay nasa kalagitnaan ng pagsasabi ng totoo, paggawa ng kabutihan at pagiging mapagkumbaba, kahit maraming bumabatikos, kahit marami ang hindi nakakaintindi, kahit may mga gumagawa ng ingay laban sa iyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang mag-aangat sa iyo. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Walang sinumang nagpakumbaba dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na siya, ang Allah ang magtataas sa kanya, hindi ang tao, hindi ang papuri, hindi ang opinyon ng marami, kundi ang Allah na nakakakita ng lahat ng lihim ng ating puso.